ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dragkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 2 pesos sa modern jeep ug piso sa traditional jeep nga usbaw sa plitihan. Aprobado na sa LTFRB. Transport groups ug commuters managlahi ang reaksyon. Pipila ka PUV drivers naghuna-huna na kung mamasahero pa tungod sa kamahal sa presyo sa lana. Moabot sa 11 pesos nga planong usbaw sa plitihan sa tricycle sa Gensan, nakakuha og managlahing reaksyon. Pagbangga sa poste sa usa ka SUV sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, nahulikam. Og kontribusyon sa partners ug stakeholders sa Davao City LGU, giila ato sa pasidungog garbo sa Davao alang sa 89th araw ng Davao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. 2 pesos nga fare increase sa modernized jeep ug piso alang sa traditional jeep. Aprobado na sa LTFRB. Transport group ug commuters managlahi ang reaksyon. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Karong buntag lang, gianunsyo na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB ang aprobado nga provincial fare increase alang sa mga public utility jeep. Sumala ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza nga nauyunan sa ahensya ang 2 pesos nga usbaw sa plitihan sa modernized jeep. Gikan sa 15 pesos nga base fare para sa unang 4 ka kilometro, mahimo na kining 17 pesos ug aduna sab 2 pesos and 40 centavos nga usbaw matag kilometro. Alang sa mga traditional jeep, piso ang gisaka sa ilang plitihan. Gikan sa 12 pesos nga base fare sa unang 4 ka kilometro, mahimo na kining 13 pesos ug adunay usbaw nga 1 peso and 80 centavos matag kilometro. Sa ngayon po, as we speak right now, lahat po yan provisional. So pwede ho nila i-implement po agad yan. Okay. Ang kondisyones para maging permanente na itong mga fares na to is that they secure their fare matrix on or before June 2026. Sa maong bagong plitihan, managlahi ang reaksyon sa mga transport operators. Alang sa Pontrasco Manager ug Novventrasco Chief Executive Officer nga si Luzminda Escobidal, dili kini ang ilang gipangayo nga fare increase. Apan ila gyapon kining dawaton. So kana lugar siya dili pa gyud na siya enough no kay atong komputon dili pa gyud siya mosarang adtong among gipangayo nga increase kay dako gyud pa gyud kay sa tanan ang kulang pero mas maayo na lang na nga matagaan mian ang increase kaysa wala gyud siya. Apan alang sa mga traditional jeep operators daw walay alibyo sa ilang operasyon ang piso nga usbaw sa plitihan tungod midoble man sab ang ilang konsumo sa krudo matag adlaw. Sa isa ka round trip na no? Round trip lang na? Oo, 300. Kanya to? Ato niya to, 150 ra, baka-recover niya to. Times 2 lagi dahil karon. Times 2 lagi. Kulang yun na sir kay. Dapat untay, 5 na nila saka. Among taas pamasahe ang nasabtan sa pipila ka pasahero nga among nahinabi sa Davao City. Wala daw sila'y mahimo kung dili dawaton ang bagong fare matrix. So far ma'am kay murag nasabtan man pugod na ko ang sistema. Okay ra pud. Nagingon nga kuha na lang gyud kung unsa man galing tong gimando nga ipasaka mo nagingon nga dawato na lang gyud. Pagpasabot sa LTFRB nga nahimong basihan sa fare hike ang padayon nga pagsaka sa presyo sa lana sa world market tungod sa nagpadayon nga giyera sa Middle East. Immediately po yan, may provisional reduction po tayo. Pending hearing, may hearing po yan no? Okay. Baka naman umakyat yung other factors of operations. Pero immediately, once the price of fuel drops below the 75 peso level, may provisional reduction po yan. Sumala sa LTFRB 10 nga ginahulat na lang kuno nila ang abiso sa LTFRB Central Office alang sa pagdistribute sa bagong taripa. Samtang nag-anunsyo na sabog usbaw sa plitihan ang usa ka kumpanya sa bus nga nagabiyahe pasulod og pagawa sa Region 10. Sa karon wala pay taripa nga gipagula ang bus company apan sumala sa LTFRB ana sa 35 centavos matag kilometro ang aprobado nga usbaw sa ilang plitihan. Kauban si Makoy Sempron,
Cyril Chavez, One Mindanao. Sa subling pagsaka sa presyo sa lana karong adlaw, pipila ka driver sa pampublikong sakyanan ang nakahuna-huna na og undang-una sa pagpamasada. Atong sayro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sarah, tungod lagi sa kamahal sa presyo sa lana, gani karong adlaw no, na atay nakita nga sobra 100 pesos per liter ang presyo mo nang sumala sa atong nahinabi nga mga PUV drivers. Ilahan ang gikonsidera nga muundang na lang sa pagpamasada kung magsigi og taas ang presyo. Atong sayron. Kapin 25 katuig na nga jeepney driver si Chofilo. Apan naghuna-una siya nga kung magpatuyang og saka ang presyo sa lana, basin muundang sa daw siya sa pagpamasada. Daw piyungan na lang ang pagpatubil tungod sa kamahal. Gani laing big time all price hike na sab ang gipatuman karong adlaw, March 17. Hindi na dyan magaya man mo. Kay Igor mo, nag-arkila raman ko ani, kaya namong may operator ni, naipira man ko. Nya, ang ilang rent, ani adlaw-adlaw ko, 800. Nya, mas daling crudo, nagsigig taas. Wala na yan mo Nya, pamilyado mi, balik na ito nagtrabaho ni Bukid. Si Orlando, sa taxi driver, wala una siya na masada karong adlaw kay na malingke. Apan sumala niya, kaundangon na sad siya sa pagpamasada. Income. 24 oras piyay, hindi na makaya. Mura. Undang mo na ganit. Sakit sa mata para sa mga motorista ang sobra gatos nga presyo sa lana. Sugod karong adlaw hangtod March 23, 12 ngadto sa kapin 17 pesos ang isaka sa matag litro sa gasolina. 20 pesos ngadto sa kapin 24 pesos sa diesel, samtang kapin 7 pesos ngadto sa kapin 9 pesos sa matag litro sa kerosene. Ang gasolinahan sa MacArthur Highway sa Matina, Davao City, nahurot ang stock sa gasolina kagabi pa lang. Tungod sa kadaghan matud pa ug nagpalit, una gipatuman ang big time all price hike. Daghan kay nagpatubil, murag nagpanic buying gud sila. Ang mga gagmay negosyante nga gagamit og sakyanan sa pagpangumpra, mipiyait na sab sama sa magtiayong Romi. Mibiyahe og Davao del Sur ang magtiayon kay nangumpra og suka nga Ericel. Kita ang expression ko, kayo amat ang mahimo. Tubil mo kita, kayo mo biyahe man. Gisugdan na sa Metro Manila ang 5,000 pesos nga fuel subsidy sa mga apektadong jeepney ug taxi driver allowance sa affected individuals in crisis situation o AIX program sa DSWD. Sa Davao Region, wa pa'y siguro kung kanusa. Wala pa sa scheduled payout. Ang LTFRB 11 naggulat pa sab sa announcement sa Central Office. With regards to the fuel subsidy, ma'am, under DOTR, kahulat pa sa guidance karon sa atong Central Office. But nevertheless, we have to prepare the list of names sa mga drivers at the same time operators. Kay para niya na, ma'am, na ready na for rollout sa DOTR, andam na po natong data. Gipahibalo sab ang mga PUV o Public Utility Vehicle Drivers nga mawahimong filapan ang Google Form nga ma-download sa Facebook page sa LTFRB 11. Mas layo na kayo nilang applyan, mas easier po na the part of the LTFRB to gather the data through the Google Form. Ilala itong filapan, ma'am, and then naako dito makita nila ang attachments sa requirements like ang ilang CPC, ang kanang franchise nila, ma'am, ang ilang driver's license, pinaka-importante kaning certification, ma'am, nga notarized, no? Na makapamatuod na sila gyud ang driver sa mga unit. Doon na sab daw assistance nga ihatag alang sa driver sa TNVS o ang Transportation Network Vehicle Services. Ginaandam na matud pa sa mga TNC o Transport Network Corporations ang ilahang listahan, pero sumala sa LTFRB 11, nagpaabot pa sila sa guidelines. Sara, sumala sa DSWD ingon man sa LTFRB Region 11 nga magpaabot na lamang sa schedule kung kanusa iapod-apod ang fuel subsidy. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Ginaduso karon sa lokal nga kagamhanan ang muabot sa 11 pesos nga usbaw sa plitihan sa public tricycle sa General Santos City. Ang maong fare matrix, miani og managlaing reaksyon sa mga commuter. Ani ang report. Sa padayong pagsaka sa presyo sa lana,
Apektado na matud pa ang kita sa mga tricycle driver sa General Santos City. Sumala sa tricycle driver nga si Kim Sapar, ang kasamtangan nga 15 pesos nga pletihan sa matag 4 kilometers nga singil sa mga pasahero dili na paigo karong panahona. Sa una, kusog may magwarik-warik. Nakaroon, magalanganin naman kay 15 pesos sa magyapon ng minimum, sir. Sa una, kay maglimpyo may 800, 900. Karoon, murag pigado na gid, sir. Kay mahal, magudang ng gasolina. Gumikan ni ini, gihisgudan karon sa Committee on Transportation sa City Council sa Jensan ang usbaw sa pletihan base sa presyo sa matag litro sa gasolina ug diesel. Sa matag 64 pesos per liter paubos nga presyo sa lana, ang base fare sa unang 4 kilometers mao ang kasamtangang 15 pesos. Apan sa 65 to 74 pesos per liter, kinahanglang 18 pesos na ug sa 75 to 84 pesos per liter, 20 pesos na. Samtang sa 95 pesos per liter pataas, 26 pesos na. Additional 1 peso and 25 centavos sab alang sa musunod nga kilometro. Sa karon moabot na sa 89 pesos ang kada litro sa gasolina ug 103 ang kada litro sa diesel. Makaabil gihapon og 20% discount ang mga estudyante, senior citizen ug PWD. Apan uyon kaha ang mga commuter sa pag-usbaw sa pletihan? Bigat na para sa amin kasi malay mo ba mag-increase pen sa 30 pesos ba? Uyon ra po ko. Okay lang. Basta po, makig-coordinate po siguro ang mga employer sa mga trabahante. Para fair po, kung magtaas ang palitunon, pataas ang gasolina, magtaas ang pamasahe, magtaas po ng sweldo. Kailangan mabuhay din to ating mga tricycle drivers. Yung 15 pesos po, napakatagal na po yan. And actually, yung discounted is 12. Meaning, bigyan na rin natin sila ng chance rin na makahabol din sila na makapaghanap buhay. Ang maong fare matrix, pagkaaprubahan pa sa sangguniang panglungsod sa Jensan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Cagayan de Oro City Price Coordinating Council hugot nga ginabantayan ang presyo sa mga palaliton karon nga nagpadayon ang pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ania report ni Cyril Chavez. Taliwala sa big time oil price hike nga gipatuman sukad sa miaging semana ug karong semanaha. Gilauman karon sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council ang posibleng pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Matod ni Attorney Edgardo Uy, kinsa Vice President sa CPCC, nga dili gyud malikayan nga mosunod na og saka ang presyo sa mga nag-unang produkto sa merkado sama sa karne, isda, gulay ug mga basic commodities. Busa nakatutok ang ilang buhatan karon uban ang national agencies aron mamonitor ang presyo sa mga palaliton. Ang atong mahimo is monitoring and then i-report nato sa publiko kung asa maayo magpalit, asa dapit ang barato. Kay ingon ana ra magid karon ang atong makita lugar nga maayong resulta sa atong monitoring. O sasab sa gikabalak-an sa buhatan ang posibleng pagpahimulos sa mga negosyante karong panahona. Pipila na niini ang profiteering, hoarding o cartelization sa mga negosyante, ingon man ang posibleng pag-panic buying sa mga konsumante. Gano na mi og issue og advisory against ana nga mga practice, profiteering, hoarding yun, particularly kay mamanang mas dali lugar buhaton kung naay mga unscrupulous nga mga negosyante. Hinoon, sa karon wala pay na monitor ang CPCC nga insidente sa panic buying, ingon man household hoarding sa mga nagkadaiyang commodities sa syudad. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Sa pool sa CCTV ang kusog nga pagbangga sa usa ka sakyanan sa usa ka poste sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Lalaking driver ni ini nakalingkawas. Ani ang report. Kita sa CCTV ang kusog nga padaga ni ining puti ug itom nga sakyanan apan ang itom nga SUV kalit nga mibangga sa poste sa Welcome Arc sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur banda 8:28 sa buntag adlang Lunes. Gumikan sa impact, mituyok ang maong SUV. Kita sab ang ligid ni ini nga natanggal. Hinoon atol sa hitabo, wala ra maigo ang tricycle nga anaa sa tunga sa duha ka sakyanan. Apan sa video, kita ang pagkatumbas sa kasugat nga lalaking rider
nga kalit mi preno human malisang sa insidente. Sa pagsusis sa itom nga sakyanan, natanggal ang right body panel niini ug mipilit pa sa poste sa arko. Hinuon luwas ang 24 anyos nga lalaking driver niini nga residente sa barangay Lumoyon, Datu Paglas sa maong probinsya. Matod sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, pabiyahe gikan Cotabato City ug padulong Isulan Sultan Kudarat ang maong duha ka sakyanan apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan. Na miscalculate matud pa sa mong driver ang pagmaneho og nadisgrasya. Giimbestigan pa sa PNP kung naglumba bagayod ang maong duha ka sakyanan. Ginakuwaan pa og pahayag ang biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Bisa ka na nga do sa GIS, kutob 70 pesos ang kada kilo sa pipila ka klase sa isda sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Sa pagpanubay sa GMA Super Radyo Davao sa mong merkado publiko, miabot na sa 340 pesos ang kilo sa matambaka, gikan sa 290 hangtod 300 pesos ang kilo sa nakalabayng semana. Nagmahal sab ang murmuro nga miabot na sa 320 pesos ang kilo, gikan sa 250 pesos ang kilo, ug ang galunggong nga anaa karon sa 310 pesos ang kilo, gikan sa 300 pesos ang kilo. Misa kasabang presyo sa tulingan nga anaa na sa 170 pesos ang kilo gikan sa 150 pesos. Hinuon nagpabili ng presyo sa barilison nga dagko nga anaa na karon sa 320 pesos ang kilo ug ang gagmay nga anaa sa 290 pesos ang kilo. Bangus sa 195 hangtod 200 pesos ang kilo ug tilapia sa 140 hangtod 200 pesos ang kilo depende sa gidakon. Sumala sa mga naninda nga ang pagmahal sa presyo sa isda tungod sa nasinating kusog nga hangin nga nakaapekto sa pagpanagat ug wala pa nakaapekto ang grabing pagsaka sa presyo sa petrolyo. Apan una nang nagbahad ang pipila ka mga mananagat sa Davao Region nga posibleng maapektuhan ang ilang pagpanagat sa padayong pagsaka sa presyo sa krudo. Nakurat ang Comelec Gensan tungod midagsa ang gatusan ka mga tricycle driver nga buot mukuha og voters registration certification sa buhatan. Nasayran nga requirement di ay kini aron makakuha og fuel subsidy. Butang nga wala sab na uyunan sa pipila ka drivers. Ani ang report? Halos mga tricycle na lang ang makita nga may parada sa Plaza General at tubangan sa buhatan sa Comelec sa General Santos City adlong Lunes. Kini di ay aron mokuha og voters registration certification nga requirement sa ipang apod-apod nga fuel subsidy sa CSWDO. Ang pagdugok sa mga driver nga sagad sayo pa sa buntag milinya ang gikakurat sa Comelec. Walay communication ni sa Comelec ni nga magkuha certification, and aside from that naatay limit nga 500 lang maximum nga makuha nila nga voter certificate. But ang problema dito dili mission kay wala man nag-cooperate, dili mi sila magpatuo kung asa sila magpila, mudugok gyud. So gumikan niini mialma ang ubang mga tricycle driver nga sagad wala sa namasada aron lang mukuha sa maong requirement. Gi-question karon sa mga tricycle driver dinhi sa General Santos City kung ngano gikinahanglan pa magsumite og voter certification nga ang maong requirement nalakip na sa pagkuha og prangkisa sa mga tricycle. Pag-process na mo dati sa mong franchise, dito man ang requirements na mga perteng lisura gyud. Lisod na gani kay mga tricycle driver, sir. Nya, lalo na yung lisdan maayo, sir. Bisa gamay nilang untang pagpakabana sa amo, sir ba? Sa kadaghan ning tao, sir, makiter kami tanan ani, sir. Kakuha kami mga ayuda nga 5,000, sir. Gikinahanglan kinamo na. Matod sa Public Safety Office, lahi manggod ang program sa CSWDO nga nagkinahanglan og voter certification. Dili sab pwede ibalik sa kapin 11,000 ka mga franchise holder sa tricycle ang ilang gisumite nga kopya niini sa buhatan sa Public Safety Office. Humingi sila sa amin ng listings ang CSWDO para naman sa subsidy. Kasi yan naman kanila na magprograma. Ngayon, under sa AIX na ordinance, specific kasi nakalagay na ang requirement ay voter certificate. Nakatakdang mag-meeting ang mga buhatan aron hisgutan ang maong concern. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ginapaandam na sa Department of Agriculture Region 11 ang katauhan sa posibleng pagsaka sa presyo sa bugas ug uban pang agricultural products karong grabe ang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Sa pagpanubay sa GMA Super Radyo Davao, sumala ni Macario Gonzaga, ang Regional Executive Director sa DA11, usa sa mga ginalantaw nga resulta sa sobrang pagtaas sa presyo sa lana ang pagsakasab sa presyo sa bugas o uban pang nagunang palaliton.
Dugang sa opisyal, nagpadayag na ang pipila ka rice importers nga dili na mapugnan ang pagsaka sa presyo tungod nagmahal na ang ilang kumprada ug nagmahal sab ang transportasyon o tracking gikan sa ilang supply padulong sa nagkadayang lugar. Hinuon base sa monitoring sa ahensya, sa karon wala pa kaay grabing pagsaka sa presyo sa produktong agrikultura sa mga nag-unang merkado sa Davao Region. Una nang nagbahad ang DA sa mga negosyante nga dili mo abuso sa sitwasyon tungod dunay silot sa mga mapamatud-ang nagamanipula sa presyo sama sa hoarding ug profiteering. Maayo ang panahon sa dakong bahin sa Mindanao, apan ulanon gihapon ang pipila ka lugar. Mihinay ang northeast monsoon o amihan apan posible gihapon kini magdala og mga pag-ulan sa Luzon ug sa Visayas. Samtang sa Mindanao, bisan maayo ang panahon sa daghang lugar, makasinati gihapon og pag-ulan ang pipila ka bahin sa isla tungod sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa katag-katag nga pag-ulan sa Basilan ug Davao Oriental. Kung doon na may kusog nga pag-ulan, mag-igmat gihapon sa posibleng pagbaha o landslide. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Pipila ka mga nightclub ug inn sa Cagayan de Oro City ang gipang-inspeksyon sa City Interagency Council Against Trafficking and Violence Against Women and Their Children uban ang Regulatory Compliance Board. Ang inspeksyon subay sab sa pagsaulog sa Women's Month karong bulana. Ani report ni Cyril Chavez. Sorpresang gipang-inspeksyon sa mga personahe sa City Interagency Council Against Trafficking and Violence Against Women and Their Children kon Siakat Bausi uban ang Regulatory Compliance Board kon RCB sa lokal nga kagamhanan ang mga nightclubs ug inn sa downtown area sa syudad Biyernes sa gabi. Kini kabahin sa pag-obserba sa Women's Month karong bulana. Kini agig pagsiguro nga gisubay sa mga patigayon ang mga polisiya nga ginapatuman sa syudad, labi na may kalabutan sa minor de edad o mga kababayen-an aron batukan ang human trafficking ug sexual exploitation. Of course, di man gyud ma-inspection tanan, but to send a strong message nga government is watching and taking care of the minors. Base sa impormasyon sa RCB, nga adunay mga gakahitabong kaso sa pagpangabuso sa mga minor de edad nga babae sa syudad. Ginahikay na nila aron mapasakaan og kaso ang mga nagpaluyo niini. Naanay ga-compile nga mga ebidensya para naipasakaan og kaso gayud nga mga kining mga accommodation establishments. Gawa sa pagpangabuso sa mga kababayen-an, tutukan sab nila ang mga kaso sa pagpangabuso nga gakahitabo sa mga minor de edad nga kalalakin-an, labi pa nga sakop kini sa human trafficking ug sexual exploitation cases. Cyril Chavez, One Mindanao. Patay ang usa ka motorista human na banggaan ug usa ka wing van sa Davao Bukidnon National Highway sa Marilog District, Davao City. Sa impormasyon sa Davao City Police Office nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, gikan Bukidnon ang wing van padulong sa Davao City, samtang ang motorsiklo anaa sa kasugat nga direksyon. Sa investigasyon sa kapulisan, pag-abot sa pakurbadang dalan, nawad-an og kontrol ang driver sa motorsiklo ug nadiretso sa lane sa kasugat nga wing van. Nakay-agom ang driver sa motor ug nagkariyang samad sa lawas ug gideklarang patay sa may responding medical rescue team. Giila sa City Government of Davao ang mga kumpanya, organisasyon ug individual nga dunay mahinungdanong tampo ingon man mitabang sa mga departamento sa LGU alang sa pagpatuman og mga proyekto ug programa sa tinguha nga magpadayon ang paglambo sa syudad. Ani report ni Argil Relator. Sa kalambuang natagamtaman sa Davao City, dakong nakatampon ini ang lig-on nga pakig-alayon sa nagkadaiyang partners ug stakeholders. Gipasidunggan sila ato sa pasidungog garbos sa Davao aron ilhon ang ilang kontribusyon sa kalambuang natagamtaman sa syudad subay sa pagsaulog sa 89th araw ng Davao.
Lakip niini ang top 10 business taxpayers of Davao City ug top 10 real property taxpayers of Davao City. Ang ilang gibubuo nga investments dako og natabang sa lokal nga ekonomiya o pag-sustain sa mga serbisyo, infrastruktura ug social services. This occasion is more than just an award ceremony. It is a celebration of collaboration, shared vision, and collective achievement. Today, we thank you, we honor you, and we recognize you for having become Davao City's indispensable partners. Lakip sa gipasidunggan ang mga pampubliko o pribadong grupo, organisasyon o mga individual nga mihatag sa ilang oras, passion, resources ug expertise sa mga proyekto ug programa sa nagkadaiyang departamento sa Davao City LGU aron mapalambo ang kinabuhi sa matag Davaoenyo. Lakip sa mga kategorya ang business development, education, economic and development management, cooperative development, social services, urban infrastructure and housing and resettlement ug uban pa. Recognize not only the exemplary private organizations and companies who have made invaluable contributions to our city's growth, but also honor the individuals who have embodied the true meaning of an everyday Davaoenyo, steadfast, dedicated, and resilient. Walay matawag nga dako o gamay nga tampo kung kalambuan ang hisgutan. Ang matag usa dunay kaugalingong pamaagi sa pagtabang. Busa karong tuiga gilusad sab ang kategorya nga Everyday Davaoenyo. Ang honorees mao ang pipila ka mga sakop sa Philippine Air Force Reservist nga wala magduha-duha sa pagsalba sa kinabuhi sa kaigsuunang Davaoenyo nga nalambigit sa managlahing disgrasya sa dalan. Gipamatud-an nila nga nabatasan na sa mga Davaoenyo nga mutabang gayud sa mga nanginahanglan. Pinaagi sa pasidungog, naglaom ang City Government of Davao sa mas halapad pa nga kolaborasyon sa mga moabot pang katuigan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usapin agi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.